Ang lihim ng adobo, isang kwentong lasa ng bawat pamilyang Pilipino. May isang ulam na kahit saan ka mapunta sa Pilipinas, siguradong may sariling bersyon ang bawat tahanan. Hindi ito mamahalin, hindi ito komplikadong lutuin. Pero kapag naamoy mo pa lang ang pinaghalong bawang, suka, toyo at paminta, parang may kung anong humihila sa iyo pauwi. Iyan ang kapangyarihan ng adobo. Pero alam mo ba na ang adobo ay mas matanda pa kaysa sa pangalang adobo mismo? Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1500, marunong nang magluto ang ating mga ninuno gamit ang suka at asin. Noon, wala pang refrigerator, kaya kailangan nilang humanap ng paraan upang mapanatiling sariwa ang karne ng mas matagal. Natuklasan nila na ang suka ay hindi lamang pampaasim. Isa rin itong natural na pangpreserba. Dahil dito, tumatagal ang pagkain at mas lalong sumasarap habang lumilipas ang oras. Nang dumating ang mga Kastila, namangha sila sa kakaibang paraan ng pagluluto ng mga Pilipino. Dahil kahawig ito ng salitang Espanyol na adobar, na ang ibig sabihin ay pagtitimpla o pagmarinate ng karne, tinawag nila ang putaheng ito na adobo. Ngunit narito ang nakakatuwang katotohanan. Ang pangalan lamang ang Espanyol. Ang puso ng adobo ay tunay na Pilipino. Habang lumilipas ang mga siglo, nagbago rin ang adobo. Nanagdagan ito ng toyo na dinala ng mga mangangalakal na Tsino. May mga naglagay ng dahon ng laurel. May mga gumamit ng gata. At bawat rehiyon ay gumawa ng sarili nitong bersyon. Sa Batangas, mas maasim. Sa Bicol, may gata. Sa iba naman, halos tuyong-tuyo ang sabaw upang kumapit ang lasa sa bawat hibla ng karne. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi? Walang nagsasabing sila lang ang tama. Dahil sa Pilipinas, ang pinakamasarap na adobo ay kadalasan ang adobong niluluto ng nanay, tatay o lola. Hindi dahil ito ang pinakamahusay na recipe, kundi dahil ito ang recipe na lumaki tayong kasama. Ito ang ulam sa baon noong tayo'y estudyante. Ito ang ulam na kahit simpleng kanin lang ang kasama, sapat na para mabusog at mapasaya ang buong pamilya. Hanggang ngayon, kilala ang adobo sa iba't ibang panig ng mundo. Isa ito sa mga unang hinahanap ng mga turistang gustong matikman ang tunay na lutong Pilipino. Ngunit para sa ating mga Pilipino, higit pa ito sa isang sikat na pagkain. Isa itong alaala, isa itong tradisyon, isa itong kwentong ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Kaya sa bawat kumukulong kaldero ng adobo, hindi lang karne at sarsa ang niluluto. Kasama rito ang kasaysayan at kasama rito ang diwa ng pagiging Pilipino. Isa itong kwento ng tahanan at sa bawat subo, para kang muling umuuwi.